Ang kwentong maririnig mo ngayon na isang buod ng isang awit ng Florante at Laura ay ang orihinal na pamagat nito ay pinagdaan ng buhay ni Florante at ni Laura sa kahariang Albania. Ang awit na ito ay isang obra maestra ay isinulat sa isa pambansang bayani na si Francisco Balagtas. Ito ay isang refleksyon ng bahagi sa kanyang buhay. Gayon din ang panlipunang komentaryo nung siya ay nabubuhay pa sa ikailalima na pangmanglaw na gubat sa puno ng higera. Napapaligiran ng mga mababangis na hayop, nakatali sa punong iyon ng isang taong dumaan sa impyerno, ang taong tinatawag na si Florante. Nawawala na si Florante ng pag-asa, naghihintay lamang siya sa kanyang kamatayan habang nag-aalala siya sa katapatan ng kanyang sinta na si Laura. Oh Laura, pinagtaksilan mo na ba ako? Napunta ka na ba sa kamay ng halimaw na si Adolfo? Hindi pwede iyon. Napakabuti niyang tao para gawin iyon sa akin. Hindi malayo kay Florante ang parehang gubat. May naglalakad na isang lalaki at nalulungkot sa kaniyang kalagayan. Pangalan niya ay Aladin. Oh, Mako. Bakit mo inagaw ang aking kasintahan? Mahal kong Lerida, bumalik ka na sa akin. Ano yun? Kanina yung mga agoy? Tumatakbo si Aladin na nakapikit sa mga iyak. Sa isang puno ng higera ay may nakataling lalaki. 2 leong nakapalibot sa kanya. Mabilis na nilabas ni Aladin ang kanyang espada at nagsimulang makipaglaban sa 2 leon. Upang iligtas ang nakataling lalaki, hindi nagtagal ang kanilang laban at napatay niya ang 2 leon. Agad niyang iniligtas ang lalaki sa kanyang mga gapos at dinala niya ito sa ligtas na parte sa kagubatan. Ilang oras ang nagdaan bago nagising si Florante. Dito nakita niya ang morong nagligtas sa kanya. Bakit mo ko iniligtas? Alam mong magkaaway tayo, di ba? Isang Moro galing sa Persia at isang Kristiyano galing sa Albania. Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay sa mga leon. Hindi ko hayaang mamatay ang isang tao. Kahit sino pa yan, kahit kalaban pa man. Sa sinabi nito, nagsimulang magbuklod sina Aladin at Florante. Ilang sandali pa, ay nasa kagubatan na sila. Inaalagaan ni Aladin si Florante habang ito ay nagpapagaling. Matapos ganap na gumaling si Florante, masaya si Aladin na malusog na ang kanyang kaibigan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong buhay? Ang aking ama ay si Duque Bisio ng Albania at ang aking ina ay si Prinsesa Floresca Grutura. Lumaki ako sa kaharian na kung saan naninirahan ng aking ama. Sa totoo lang, kung ako'y lumaki sa kaharian kung saan nagmula si inay, hindi sana magiging ganito ang buhay ko ngayon. Minali po, tulong! May isang buwitan ng matakis sa aking sanggol, si Florante. Pabayaan mo ang pinsan ko. Pagdating sa tamang edad, pinapunta si Florante ng kanyang ama na si Duque Brescio sa Athena. Bakit? Bakit kailangang umalis ang anak natin? Kailangan siyang maging edukado kasi hindi ko gustong lumalaki si Florante sa layo. Kailangan din niyang mag-aral para maihanda sa mundo. Naiintindihan mo na ba? Oo. Sino mag-aalaga sa kanya? Bata pa lamang siya. Bawal pa siyang mabuhay mag-isa. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang mga guro at kaibigan niya doon ang mag-aalaga sa kanya. Pumayag si Florante na doon sa Athena siya paaralin. Hindi niya alam noon na makikilala niya sa paaralang iyon ang taong makakapagpabago sa buhay niya, maging isang impyerno. Maligayang pagdating, Florante. Ako nga pala si Antenor, ang iyong guro. Simula ngayon, huwag kang mag-alala. Kahit ikaw ay baguhan, alam ko sa pagdating ng panahon, patututunan mo rin na magugustuhan dito. Maraming salamat. Mayroong kaklase si Florante na mahusay sa klase. Dahil sa katalinuhan at lubos na nagugustuhan ng lahat sa paaralan, siya ay si Conde Adolfo. Pati kita, Florante. Pinakita mo sa buong paaralan na ikaw ay magaling at matalino. Malaki talaga ang iyong mga tagumpay sa hinaharap. Ginagaranti ako yan sa iyo Maraming salamat pero hindi nga lang ako ang dahilan kung bakit ako ganito ko ngayon.
Ikaw ngayon, ikaw Ginoong Antenor, ay isang kamangha-manghang guro. Kahit sino ay mapalad na turuan mo sila. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi niya namalaya na nakikinig si Adolfo. Naingit na siya kay Florante dahil siya ay nalampasan. Ngunit ngayon na narinig niya ito sa kanyang guro, hindi niya ito hinayaang dumaustos. May nagising sa loob ng puso niya na tila damdaming masama. Sa ibang pagkakataon, nagpa siya sa Mang Tenor na magkaroon ng dula sa kanyang mga mag-aaral. Ang unang magsasadula ay si Florante at si Adolfo. Habang umaarte si Florante sa unahan, nahawakan ni Adolfo ang isang espada na gagamitin sa dula. May masamang intensyon siya sa espadang ito. Mabilis niyang sinubukang hampasin ng espada si Florante. Gayunpaman, si Menandro, na nakapansin sa kanya ay agad na pinigilan si Adolfo. Adolfo? Ano ang iniisip mo? Kinuha niya lahat sa akin. Ang aking reputasyon, ang aking kasikatan. Bakit siyang dumating para lang sirain ang aking buhay? Mabilis na inatid si Adolfo palayo kay Florante. Muntik nang mapatay ni Adolfo si Florante. Ilang oras nang lumipas mula na mangyari ang insidente, nakatanggap si Florante ng isang liham galing sa kanyang ama doon sa Albania. Sinimulan niya itong basahin ngunit nadurog ang kanyang puso. Anak, patay na ang iyong ina. Hindi ito totoo. Ito ang pinakamatinding sakit ni Florante. 2 buwang naramdaman ni Florante ang sakit hanggang may dumating na bagong liham galing na naman sa kaniyang ama. Ang nakasulat sa loob nito ay utos na umuwi siya sa Albania. Bumalik ka na sa Albania. Paalam, Antenor. Salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Florante, tandaan mo na kailangan mong mag-ingat kay Adolfo. Paalam na rin, Florante. Menandro, mas mabuti pa na sumama ka kay Florante papunta sa Albania. Salamat po. Paalam, aking estudyante. Umuwi sila Florante sa Albania kasama si Menandro. Doon, pinangunahan ni Duque Preseo si Florante na makipagkita sa kanilang hari sa Albania. Kamahalan, dinala ko sa iyo ang aking anak na si Florante. Ikaw ang binata sa aking panaginip. Ikaw ay magiging isang maganda at masipag na hari. Kaya't ikaw ang papalit sa aking trono. Humanda ka sa darating na digmaan. Haring Lenseo, maaari ko bang malaman kung sino ang binibining iyan? Siya ang anak ko na si Laura. Magandang umaga nga pala sa inyong binibini. Ako si Florante, ang anak ni Duque Preseo at Prinsesa Floresca. Ikaw yung palaging kunikwento ng aking ama. Ako si Laura, ang anak ni Haring Linceo, prinsesa ng Albania. Isang karangalan ang makita ka, Florante. Halika't maglakad tayo. Gustong-gusto kong makilala kita ng lubusan. Gusto rin kitang makilala ng lubos. Ngunit, kailangan mong pumunta sa digmaan sa mas lalong madaling panahon. Mag-ingat ka, Florante. Ako ay nabighani nang makilala ka. Gayon din, binibining Laura. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na ang digmaan. Naglakbay si Florante sa malayong lugar upang lumaban sa gera. Nagwagi si Florante at ang kanyang mga kasama. Mga kasama, nanalo tayo. Mabuhay! Habang pabalik si Florante at ang kanyang mga kasama sa Albania, nakita nila ang isang babae na ginapos ng mga tanod. Ang babae ay maaaring si Laura at talagang siya yun. Hindi lang yun nakatali rin ang kanyang ama na si Haring Linceo at ang kanyang kaaway na si Adolfo. Ang nag-apo sa kanila ay ang morong gobernador general na si Emir. Palayain mo sila. Hindi! Si Florante at ang kanyang kubo ay nakikipaglaban kay Gobernador Emir. Nanalo si Florante at pinalaya niya sila Laura, Duque Preseo at Haring Linceo. Kahit kalaban niya si Adolfo ay pinalaya niya rin ito.
Ipinagdiriwang ng kaharian ng Albania ang pagligtas ni Florante sa kanyang hari at prinsesa. Dahil dito, lalo pang nainggit si Adolfo kay Florante kaysa dati. Florante, salamat sa iyong serbisyo. Ngayon, kailangan mong maglakbay muli upang lumaban sa darating pang digmaan. Naiintindihan ko, kamahalan. Florante, mag-iingat ka sa iyong paglalakbay at mga haharap ng digmaan. Si Florante at ang kanyang hukbo at si Menandro ay naglalakbay. Upang ang maraming digmaan ay manalo sila sa bawat labanan nila. Isang araw, nakatanggap siya ng isang liham. Ang liham ay mula sa mga monarko ng Albania. Ang nilalaman nitong liham ay utos kay Florante na bumalik ng Albania mag-isa. Hindi nagtagal ay umalis si Florante sa Otolia at bumalik sa Albania nang walang anumang pag-aalala. Gayunpaman nang dumating siya, 30,000 sundalo ang naghihintay sa kanya. Mabilis siyang hinuli at kinulong sa Karaset. Habang inaaresto, nalaman niyang kinuha ni Adolfo ang kaharian ng Albania. Si Haring Lanceo at ang kanyang amang Duke Berceo ay pinatay ni Adolfo. Hindi lang iyon, si Laura ay ang pag-ibig ni Florante ay isinaayos na ikasal kay Adolfo. Akala mo mas magaling ka? Hindi. Ngayon malalaman mo ang pakiramdam na wala sa iyo ang lahat, sa katulad na kung paano mo kinuha ang lahat sa akin. Dahil sa pagkaawa ni Adolfo sa dugo ni Florante, at kaingitan niya nararamdaman niya, nagawa niya ang lahat. Ang kasuklam-suklam na gawain na nagdudulot sa matinding lungkot ni Florante. Nawala ng pag-asa si Florante at gusto niya mamatay. Gayunpaman, sa 18 araw na nakakulong sa kanyang selda, siya ay nanatiling buhay. Kaya nagpa siya si Adolfo na ipatapon si Florante sa malalim na kagubatan na nakatali sa puno ng higera. At saka, heto ako ngayon. Ngayon ay maaari mong ibahagi sa akin ang tungkol sa iyong buhay, Aladin. At ako'y makikinig lamang sa iyo. Ako si Aladin ay anak ng Sultan Ali-Adab ng Persya. Nung bata ako, malupit ang aking ama. Pero di ko talaga maisip na siya ay... Alam mo, Aladin, hindi mo kailangan pilitin ang iyong sarili na sabihin ang iyong tungkol sa iyong buhay. Kung di mo kayang sabihin sa akin, walang problema, kaibigan. Ilang buwan matapos mangyari ito nang sabihin ni Aladin kay Florante tungkol sa kaniyang buhay. Nagsimula ang lahat nang malaman ng aking ama na ang aking iniibig ay si Florida. Florida, halika rito. Ikaw ay isang magandang dalaga na may kakayanan at matalino. Gusto kitang pakasalan, kaya tatanggapin mo ba ang alok kong ikasal sa iyo? Ano? Paumanhin, iniibig ko ang iyong anak na si Aladin. Para lang sa kanya, handa mong tanggihan ako? Opo, dahil mahal ko po talaga siya. Kung di mo ako papakasalan, papatayin ko si Aladin. Wala akong pakialam kung anak ko siya. Papatayin ko si Aladin. Kung tatanggihan mo ako, naiintindihan mo ba ako? Isa kang halimaw. Bakit mo naisipan niyon sa sarili mong anak? Hindi kita mamahalin kahit kailan. Kung ganun pala, kailangan nang patayin si Aladin. Huwag. Mamahalin kita, papakasalan kita. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang saktan si Aladin. Dahil pinili ni Florida na pakasalaan si Sultan Ali-Adab, iniligtas niya ang buhay ni Aladin. At sa halip ay pinatapon siya sa Persia. At dahil sa pangyayaring iyon, ako ay pumunta sa gubat na ito. Sa gubat na ito ay nakilala kita. Kaya nga, nandito ako ngayon. Pinagdaanan mo iyon? Napakalakas mo talaga para maranasan ang lahat ng iyon. Masasabi ko rin yan sa iyo. Lumipas ang 6 na taon mula noon, sina Florante at Aladin ay ginawang tahanan nila ang gubat. At sa isa pang bahagi ng gubat, si Laura at Adolfo. Napakaganda mo talaga, Laura. Habang tumatagal, mas gumaganda ka
Ngayong wala na si Florante sa larawan, sa wakas, magiging akin ka na. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Tulong! Manahimik ka. Hindi mo ako mapipigilan, Laura. May isang babaeng may dalang buslog at palaso ang nakarinig sa sigaw ni Laura. Mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Dito nakita niya si Laura sa lupa. Walang magawa habang kinukuha ni Adolfo ang kaniyang damit. Tigilan mo yan! Ang babaeng ito ay si Plereda, pag-ibig ni Aladin. Habang sinabihan ni Plereda si Adolfo na huminto sa kanyang ginagawa, hindi siya nakinig. Kaya itinutok niya ang kaniyang buslog at palaso sa kaniya. At nang ipinaputok ang palaso, ay direktang tumama sa kaniyang puso, na ikinamatay naman ni Adolfo. Ayos ka lang ba, Binibini? Umalis na tayo dito. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kabilang parte ng gubat at saka nagpahinga. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ako si Plereda. Nang malaman ko na pupugutan ng ulo ang aking minamahal sa bilangguan, dumapa ako sa sultan, na ako'y ikakasal sa masamang sultan. Gayunpaman, nakatakas ako sa pagbabalat kayo ng isang sultan. Sa loob ng 6 na taon, ay naglibot ako sa mga kabundukan at kamakailan lamang ay nakarating ako sa kagubatang ito. Pwede ko bang malaman kung sino ka? At kung paano ka nakarating dito, Binibini? Ako si Prinsesa Laura ng Albania, na anak ni Haring Linceo. At ngayon ay namatay na. At aking pag-ibig ay naglakbay upang lumaban sa mga digmaan. At kanyang kalaban ay sumakop sa aking kaharian. Ang kanyang kalaban ay ang lalaking kanyang iniligtas mula sa akin. Ay pinugutan ng ulo ang ama ng aking mahal. Hindi lang yon, inaya niya ako para pakasalan ko siya. Nagpadala ako ng liham kay Atolia upang ipaalam sa aking mahal ang mga nangyayari sa kaharian. Ngunit tila unang dumating ang peking sulat na sinadya upang dayain siya. Aking pag-ibig ay hindi sinadya, ay pumasok sa isang bitag. Hindi alam ang nangyayari sa kaharian, na siya ay nasa kustodiya ng kanyang kalaban, ay ikinulong bago ipinatapon sa malayong lupain, na itinali sa isang puno. Gayunpaman, nakatulong ang aking liham, dahil inalerto ang kaibigan ng aking mahal, namuno sa kanyang hukbo, ngunit bago pa man maparusahan si Adolfo, si Menandro at kanyang hukbo ay nakatakas siya at pinilit akong sumama sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nasa ganon akong sitwasyon. Habang nag-uusap ang dalawang babae, naglalakad sa di kalayuan si Florante at Aladin. Narinig ng dalawang lalaki ang boses ng pamilyar na babae. Kaya pumunta sila. Siniyasat kung saan ang gagaling ang mga boses. Napahinto si Laura sa pagsasalita na magtagpo ang kanilang mga mata ni Florante. Gayon din sila Aladin at Plereda. Nang sila ay muling nagsama-sama, nagsimulang maghabol sa isa't isa. Si Menandro at ang kanyang hukbo ay biglang dumating. Florante, Laura, salamat sa langit at pareho kayong buhay. Menandro, napakasaya kong makita ka matapos ang napakahabang panahon. Ano ang ginagawa mo at ng hukbo dito sa kagubatan? Hinanap ko si Adolfo, pero nakita ko kayo rito. Hindi na natin sila kailangan alalahanin ngayon. Mabuhay si Florante, hari ng Albania. Mabuhay ang Prinsesa Laura. Si Florante at Laura ay bumalik sa Albania, kasama ni Menandro at si Aladin at Plereda. At doon sa Albania, kinasal sila Aladin at Plereda. Pagkatapos ay nagpabinyag sila para maging mga Kristiyano. Bumalik sila ng Persiana nang pumanaw si Sultan Ali Adab sa lalong madaling panahon upang pumalit sa kanilang trono. Sina Florante at Laura ang pumalit bilang hari at reyna ng Albania. Ang kaharian ng Albania ay umunlad sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa huli, ang lahat ay namuhay ng masaya.